Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Pakibati naman ng katabi ng Happy Fiesta. Yan. Happy Fiesta. Sa lahat ng nasa balcony, sa labas, Happy Fiesta po. Yan. Sa lahat ng nasa orchestra, Happy Fiesta. Yan. Sa lahat ng nasa barangay, Happy Fiesta po. Sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, Happy Fiesta po. Sa lahat ng nasa abroad, Happy Fiesta po. At isang pinagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Kamusta po ang bagong taon? Okay po ba? May bago ba o taon lang? Ha? May bago ba? Ha? Pag wala tayong babaguhin, walang bagong taon sa atin, no? Taon lang, no? Masasabi mong bagong taon kung meron kang handang baguhin. Maganda po ang ating pagdiriwang at pasimula ng ating taon sapagkat bukod sa pinagdiriwang natin ang ating kapistahan, kasabay nito pinagdiriwang ng buong simbahan ang pagiging ina ni Maria, ina ng Diyos. Sa dinami-dami ng titulo ni Maria, andyan siyempre ang Inang Soledad. Ano pa ba? Mount Carmel. Ano pa ang titulo ni Maria? Ina ng laging saklolo. Ano pa? Fatima. Miraculous Medal. At kung ano-ano pa. Ang titulong pagiging ina ang nagbubuod sa papel ni Maria sa buhay ni Jesus. Sa lahat ng titulong yan, si Maria ay isang ina. At magandang pagnilayan natin kung ano ang gampanin ng isang ina. Alam niyo po, may ikukwento ako sa inyo. No? Ito lagi ito. Tuwing ako po ay mayroong, sabihin na natin, no, nagtatalo kami ng aking nanay, no? Tuwing ako ay merong nakikita sa kanyang pananaw ng kanyang pagiging ina, lagi niya sa akin sinasabi, anak, kasi hindi ka magulang. Talo na ako, di ba? Wala naman talaga akong anak no? Nung una, parang nasasaktan ako, parang mali yung ganyang pag-iisip. No? Lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, anak, kasi hindi ka magulang. Pag may nakikita ko, bakit niya pinapaboran yung aking kapatid? Sasabihin niya, anak, kasi hindi ka magulang. Bakit tinatanggap mo pa rin kahit na mali, kahit na niloloko ka?
Kasi hindi ka magulang. No? Laging ganon sinasabi sa akin ng nanay ko, na hindi ko maintindihan daw kasi hindi ako magulang. No? Nung una, nasasaktan pa ako, no? Talagang hindi ako magiging magulang. Kasi hindi naman ako pwede magkaanak. Ano po? No? Pero kaninang umaga, ako po ay formal na itinalaga na maging kura paroko ng ating parokya. At siguro nga, ito na ang simula ng aking pagiging magulang. Kaya maganda, may 3 katangian ang mahal na ina na pwede nating pagnilayan at tignan. Magandang dalhin natin ngayong bagong taon. 3 katangian na pwede nating matutunan kay Maria bilang ina. Una, si Maria ay tagapagtanggap kay Kristo. Sabihin nyo nga po, tagapagtanggap. Hello. Isa pa nga yung mas malakas. Ayun. No? Kung babalikan natin ang kwento ng pagbisita ng anghel kay Maria upang ibalita sa kanya ang plano ng Diyos na maging ina, dito nagsimula ang pagiging ina ni Maria. No? Hindi nung siya'y nagbuntis. Kailan? Nung tinanggap niya ang plano ng Diyos. Nung tinanggap niya ang balita ng anghel na siya'y magiging ina ng Diyos. Sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng kaguluhan sa kanyang isip, si Maria tinanggap si Kristo. Tinanggap ang plano ng Diyos. Kung kaya't siya'y naging babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Dahil tinanggap niya si Jesus. Taliwas po ito sa ginawa ng mga tao kina Maria at Jose nung naghahanap sila ng mapapanganakan ni Maria. Nalala niyo yung kwento? Nung manganganak na si Maria, kinatok nila ang lahat ng mga bahay at wala ni isa ang tumanggap sa kanila. Lahat sila sarado para tanggapin ang Diyos. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Pero isa lang ang alam ko, ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang tumatanggap sa Diyos ay pagpapalain. Yung mga hindi tumanggap, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Pero isa lang ang sigurado, si Maria, dahil tinanggap niya si Jesus, siya'y pinagpala sa babaeng lahat. Unang katangian ni Maria, tagapagtanggap kay Kristo. Pangalawang katangian ni Maria ay tagapagdala ni Kristo. Sabihin niyo nga po, tagapagdala. Hindi natatapos sa pagtanggap kay Kristo ang naging gampanin ni Maria bilang ina. Dahil dinala niya literal sa kanyang sinapupunan si Jesus. Ilang buwan? Hello. Ilang buwan dinala? Siyam na buwan, literal, dinala sa kanyang sinapupunan. At kasama ng kanyang pagtanggap, dinala niya si Jesus. Hindi lang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang buhay. Maraming tumanggap kay Jesus, pero hindi lahat dinala si Jesus. Yung iba, nilaglag si Jesus. O, di ba? Magpapabinyag, tatanggapin ang pagiging Katoliko, pero kinalaunan, nasa na? Hindi na nagsimba. Nag-iba na ng sekta. Kaya hindi lahat ng tumatanggap kay Jesus, dinadala si Jesus. Si Maria, hindi lang tinanggap, kundi dinala si Jesus sa kanyang buhay. Hindi naman ito iba sa mga alagad o apostol ni Jesus, di ba? Tinanggap nila si Jesus. Tinanggap nila bilang
mga tagasunod ni Jesus. Pero kinalaunan, anong nangyari kay Pedro? Anong nangyari kay Judas? Hindi ba? Nilaglag nila si Jesus. Ito ang mayroon si Maria bilang ina. Dinala si Jesus sa kanyang buhay. Si Maria bilang tagapagdala. At panghuli, ang katangian ni Maria bilang isang ina ay naging tagapagbahagi ni Kristo. Sabihin nyo nga po, tagapagbahagi. Review tayo. Ano yung una? Tagapagtanggap. Pangalawa? Tagapagdala. Pangatlo? Panghuli, matapos ni Maria tanggapin at dalhin si Jesus, siya ay kanyang ibinahagi sa iba. Ito yung narinig nating kwento sa Ebanghelyo. Nang bisitahin ng mga pastol ang sanggol na si Jesus sa sabsaban, hindi pinagkait ni Maria si Jesus sa kanila. Sa totoo lang, pwedeng ipagdamot ni Maria si Jesus. Nung manganganak ako, ayaw niyong tanggapin si Jesus. Nung nahihirapan ako, hindi niyo pinatuloy kaming mag-asawa. No? Nung humihilab na yung tiyan, ayaw niyo kaming pagbuksan. Anong ginawa niyo? Pinagsarahan niyo kami. Pwedeng ganun eh. Pero hindi yun ginawa ni Maria, kundi binahagi niya si Jesus sa kanila. Ito yung maganda kay Maria. Kahit siya'y pinagkaitan, kahit siya'y pinagdamutan, hindi niya pinagkait si Jesus. Sa halip, ibinahagi niya si Jesus. Ito po ang marami nating matututunan sa pagiging ina ni Maria na magagamit natin sa ating buhay. Lalong-lalo na po ngayong taon kung saan tayo ay naghahangad ng pag-asa. Itong taong na ito ay taon ng pag-asa. Panahon ng pagsisimula. Kaya magandang makita na ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kung kaya't tanggapin natin ang Diyos. Pero hindi lang maiwan sa pagtanggap sa Diyos. Dalhin ang Diyos sa buhay. At hindi lang dadalhin. Dahil kapag sumaatin ang Diyos, sumaatin ang pagpapala, hindi pwedeng ipinagdadamot ang Diyos. Ibinabahagi ang Diyos sa iba. Ito pala yung pagiging ina. Ito pala yung pagiging magulang na hindi ko noon naiintindihan. No? Tagapagtanggap. No? Bakit yung nanay ko laging tinatanggap yung mga anak ko mga kapatid ko. No? Kahit paulit-ulit silang nagkakamali. Na kahit ako, mali na yan. Kasi ako laging si tama eh. No? Mali yan. Ito ang tama. No? Pero siya hindi. No? Lagi niyang tinatanggap. Ganun palang nanay, no? Ganun ba kayong nanay? No? Yung kahit na nasasaktan, tinatanggap pa rin. Kahit na, no, laging nagkakamali ang anak, tatanggapin pa rin. No? At yung nanay, isa nakikita ko nanay ko, no, nakukonsumi siya. No? Pero kahit ganun, dala-dala pa rin niya yung anak niya. Dala-dala pa rin niya yung mga kapatid ko. Dinadala pa rin niya kahit mahirap na, kahit nakakakonsumi na, kahit masakit na. At sa huli, ang nanay, kahit kailan, hindi madamot. Ang nanay ko, sabihin ko, Ma, minsan kasi tikisin mo. Ganun ako eh, no? Ganun talaga si Father eh, no? Sabi nanay ko, hindi ko matiis. Kasi nanay ako. Hindi ka magulang. Ang nanay, hindi madamot. Hindi matikisin. Ibibigay ang lahat. Kahit mahirap. Alam niyo po, nagnobena po ako. Kadalasan, pwede namang ang pare hindi na sumama sa mga novena masses. No? Pero meron po akong pinagnonobena eh.
Meron akong hinihiling. At sa pagkakataong ito, dahil ako'y meron ng parokya, ang hinihiling ko hindi para sa aking sarili. Ang pinagnonobena ko, ang ating parokya. May hinihingi ako na sana ipagkaloob ngayong bagong taon. Ganun pala pagiging magulang. Hindi na sarili ang iyong iisipin. Kay nanay ko nanonood, siguro sabi niya, ayan, natuto ka din. Natuto ka din. Marami tayong mga ginawang pamahiin ngayong simula ng bagong taon. Tama po ba? Naghanda kayo kagabi, bilog-bilog, may malagkit, walang manok. Gumastos pa tayo, no? Para buenasin at swertehin ngayong bagong taon. Ang hindi natin alam, libre. Libre ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Kung atin lang siyang tatanggapin, dadalhin, at ibabahagi si Jesus sa iba. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Amen. Nais ko muna pong magpasalamat sa ating mga mass sponsors para sa gabing ito, ang Nicolas family. Yung pala, hi Ma'am Nicolas, maraming salamat po. Ang Karaan family, Angeles family at Galang family. Soledad Club nga po para sa ating mga mass sponsors. Ganun din, salamat sa lahat ng mga ministries na nag-alay ng sobre simula noong unang araw ng ating pagnonobena hanggang sa ngayon na ating kapistahan. Maraming salamat po. Salamat din sa nag-ayos ng ating napakagandang altar, no? Si Kuya Mark Dave at sa kanyang mga kasamahan. Ganun din ang Ministry of Arts and Liturgy. Maraming salamat. Ganun din sa nag-donate ng ating mga orchids. Yung Nene Flower Shop, maraming salamat po. Maraming salamat. Siyempre, kay Nanay Ising, maraming salamat sa kanyang mga tulong at suporta sa ating parokya, sa ating Parish Pastoral Council at lahat ng mga lingkod ng ating simbahan. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Pagkatapos po ng ating banal na misa, diretso po tayo sa prosesyon. At pagkatapos ng prosesyon, imbitado ko po kayong lahat sa isang salo-salo. Meron po tayong barrio fiesta at marami pa akong natirang pagkain kaninang umaga. Kaya lahat pwedeng kumain, lahat makakakain, basta nag-prosesyon. Ulit, basta nag-prosesyon. Yan, no? Tingnan nyo na yung mga katabi nyo. No? Pag may katabi kayong hindi nyo nakita sa prosesyon, sabihin mo, nagprosesyon. Pag nakita nyo, may kumukuha no, na pagkain. Joke lang po. Pero lahat po, imbitado po na makakain. Marami pong pagkain. At magsalo-salot po tayo ngayong kapistahan ng mahal na Inang Soledad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.